Papadudot, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Tony, tubong Negros Oriental pero nakatira ngayon dito sa Quezon City. Sadyang napakarami ko nang pinagdaanan sa buhay. Grade 2 pa lamang ako, namatay na ang aking ama, kung kaya't binuhay kami ng aking ina na mag-isa. Nagtatrabaho siya noon sa isang hotel bilang chef. Sobrang naawa na ako sa aking ina dahil madalas ay nakikita ko siya na umiiyak dahil siguro sa pagod at lungkot sa pagkawala ni Itay. Kaya naman bilang ganti sa mga hirap ni inay ay nagsumikap talaga ako sa pag-aaral. Kaya hindi naglaon ay nakatapos din ako. Pero Papadudot, ewan ko po kung kailan nakagraduate na ako ay nagsimula ang napakaraming mga pagsubok sa buhay ko. Nag-apply ako noon sa isang company pero 200 lang ang sahod ko kaya nag-resign na lamang ako kinalaunan. Pagkatapos ay natanggap naman ako sa isang company pero halos 300 naman ang sahod ko kada araw kung kaya't nag-resign na naman po ako. Namasukan din po ako sa isang kilalang bake shop chain pero hindi ko po nakayanan dahil lang sa sama ng ugali ng mga regulars doon. Papadudot kung saan-saan pa nga ako nakitira dito sa Maynila para makapaghanap lamang ng magandang trabaho. Pero sadyang hindi ako pinagpapala dahil hindi ako makahanap ng magandang trabaho. Kinalaunan ay sinubukan ko magtrabaho noon sa ibang bansa at nabigyan naman ako ng pagkakataon na mag-hired sa paramedics sa Saudi. Akala ko ay mabubunutan ako ng tinik noon. Pero nagkamali ako Papadudot dahil isang araw. Pinatawag ako sa agency dahil meron daw silang mahalagang sasabihin sa akin. Sinama ko noon ang girlfriend kong si Michelle. Pagpasok pa lamang sa opisina ay hindi ko na mapigilan noon ang aking kaba. Mabuti na lamang at palaging pinapalakas ni Michelle ang loob ko. Good afternoon sir, bate ko sa staff ng agency nang ipatawag pa niya ako sa kanyang desk. Mr. De La Cruz, pasensya ka na kung pinaghihintay ka namin. Malungkot na response niya sa akin dahil doon lalo akong kinabahan Papadudot. Ayos lang yun sir. Nga po pala, kailan po ako makakalis papunta ng Saudi? Ano po pala ang nangyari? Bakit hindi po ako natuloy na umalis papuntang Saudi nung isang linggo? Tanong ko na sa staff ng agency na nagpa-process ng application ko. May masamang balita po ako sa inyo Mr. De La Cruz. Kaya hindi po kayo natuloy nung isang linggo ay nagkaroon po ng problema sa magiging employer ninyo sa Saudi. Nag-back out po sila. Inform niya sa akin. Nagulat at tanlong mo naman ako sa aking narinig. Pero paano na ako? Makakalis pa ba ako? Tanong ko sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Makakalis pa naman po kayo pero hindi pa po sa ngayon. Maghahanap pa po kami ng ibang employer na para sa inyo, aniya. Pero sir, kailangan ko na pong umalis. Kailangan ko na po ng pera. Baka pwede po ninyo akong isingit sa iba. Pakiusap ko sa staff ng agency. Hindi po pwede sir. Tipid niyang sagot sa akin. Ngunit hindi pa rin ako nawala ng pag-asa kaya nagmakaawa na ako sa kanya. Malaki na kasi ang nagagastos ko para nang makaalis ako. Sa pagkukumpleto pa lamang ng requirements ko ay mahigit 10,000 nang nagastos ko. Baon na ako sa utang eh. Pasensya na po talaga sir pero wala po akong magagawa. Yun lamang ang naging sagot niya sa akin. Pagkatapos noon ay halos maiyak akong lumabas ng opisina. Sinalubong naman ako ng aking girlfriend. Michelle, hindi na ako makakaalis. Nag-back out daw yung employer ko sa Saudi. Ang kwento ko sa kanya. Ayos lang yun, huwag ka na mag-alala doon. Mahanapan ka rin nila ng trabaho. Huwag kang sumuko, okay? Pampalakas ng loob ni Michelle sa akin. Parang gusto ko nang sumuko, Michelle. Balungkot at nanghihina kong sagot sa kanya. Binuhos ko na ang lahat ng lakas at panahon ko dito kasi buong kumpiyansa ko noon na makakalis na ako pero tingnan mo, nasayang lang ang lahat. Tapos Michelle, baon na ako sa utang.
Paano ko mababayaran yun? Hindi ko na alam ang gagawin ko sa totoo lang. Pinipigilan kong umiyak noon sa harapan niya pero hindi ko mapigilan, Papa Dudut. Pagsubok lang yan sa'yo ng Diyos. Sabi ko nga sa iyo ano man ang mangyari, magiging positibo ka lang at makakaalis ka rin at makakapagtrabaho. Pahayag naman sa akin ng aking girlfriend. Papa Dudut, halos mawalan ako ng pag-asa noon. Pakiramdam ko ay pinagsakluban ako ng langit at lupa. Noong mga panahong yon ay hindi ako suwerte sa paghahanap ko ng trabaho. At kung mapasok man ako, nagkakaroon ng malaking aberya kung saan ay natatanggal ako o kung hindi man ay napipilitan akong mag-resign. Buti na lamang at naroon noon ang girlfriend ko para damayan ako, Papa Dudut. Dahil sa kanya kaya hindi pa rin ako sumuko sa mga pagsubok na dumarating sa akin. Pero hindi man ako swerte pagdating sa career ay masasabi kong swerte naman ako sa aking buhay pag-ibig. At dahil yon sa loving girlfriend ko. Ngunit sa isang relasyon ay walang hindi dumaraan sa mga pagsubok. Selosa si Michelle. Okay lang naman sa akin nung una dahil wala naman akong ginagawang masama na ikakasira ng relasyon namin. Pero sa paglipas ng panahon ay palala ng palala si Michelle at inaakusahan niya ako ng mga bagay na hindi ko naman ginagawa. Nagtatampo ka na naman ba sa akin? Bakit? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo, hindi ba? Teka, huwag mong sabihin sa akin na nagsiselos ka ulit. Tanong ko sa kanya nang mapansin kong tila wala siya sa mood. Yan ang gusto ko sa iyo hindi ka manhid. Sarkastikong sagot niya sa akin. Kung ganun sino naman yung pinagsaselosan mo? Tanong ko kay Michelle habang sinusubukan ko siyang lambingin. Agad naman niyang sinabi ang rason ng kanyang pagsiselos. May nag-text sa'yo babae. Nabasa ko kagabi. Sino siya ha? Sino, si Annie? Naku, huwag mong pagselosan yon, kaibigan ko lang yon. At saka may asawa na siya, no? Bukod pa doon hindi ko rin siya magugustuhan. Bakit? Ayaw ko mamintas pero kung makikita mo lang si Annie sigurado ako hindi ka na magseselos. Naku, hindi ko siya matataypan, no? Ikaw lang kasi ang love ko. Sagot ko sa kanya. Sus, huwag mo nga akong bulahin. Halatang hindi na-impress ang girlfriend ko sa akin sinabi. Pero nagpatuloy lamang ako sa panlalambing. Huwag ka nang magalit pa sa akin, Michelle. Alam mo namang mahal kita. Kahit kailan hindi kita magagawang lokohin at ipagpalit sa ibang babae. Paninigurado ko pa sa kanya. Napansin ko naman ang unti-unting pagkawala ng kanyang selos. Talaga love? Gusto niyang makasiguro. Pexman, ikaw lang ang love ko. Assurance ko pa sa kanya. Kaya ikaw, huwag ka nang magsiselos ha. Ano? Huwag ka nang magalit pa sa akin. Paglalambing ko pa sa aking girlfriend. Sige na nga, hindi na ako nagagalit sa iyo. Sa puntong yon ay niyakap ako ng aking girlfriend. Doon ay nakahinga na ako ng maluwag. Pagkatapos ng ilang minutong lambingan at harutan ay napunta sa kasal ang usapan namin. Tony, kailan ba tayo kakasal? Tanong niya sa akin. Gusto mo na ba? Panunubo ko. Oo, sino ba naman ang may ayaw na pakasalan siya ng lalaking mahal niya? Tony, gusto ko na kasi na lumagay tayo sa tahimik. Wika niya. Pakakasalan kita kapag maayos na ang lahat. Ayaw ko rin na maging pabigat sa iyo. Maghahanap muna ako ng trabaho na kailangang maging maayos muna ang pamumuhay natin bago tayo magpakasal. Michelle, magsusumikap ako para mabigyan kita at ang magiging anak natin ang magandang buhay. Yun naman ang pinangako ko sa kanya na inuulit ko sa tuwing na pag-uusapan namin ang kasal. Papadudot kahit na nagsiselo siya paminsan-minsan ay naging maayos pa rin ang aming relasyon. Nagpapakumbaba na ako sa tuwing nagtatalo kami. At kahit na possessive siya sa akin ay ayos lang sa akin yon. Para makita at ma-realize niya kinalaunan na wala siyang dapat na ipagselos dahil tapat ako sa kanya. Papadudot bawat gabi kasama ng girlfriend ko ay masaya, may kwentuhan, may dramahan at iyakan.
Minsan nagsaselos din siya lalo na kapag may nagte-text sa akin. Kaya naman para maiwasan ang misunderstanding ay binura ko lahat ng nasa phone book ko at sa kanya lang iniwan kong number. Papadudot matagal po kaming nagkasama sa boarding house ng girlfriend ko. Pinagluluto ko pa nga siya at ganun din siya sa akin. At dahil sa wala akong trabaho ay ako na ang naglalaban ng mga damit namin, papadudot. Hindi pa man kami kasal ay sobrang dami na nang nangyayari sa amin. Pero isang araw ay tumawag ang agency ko sa akin at masaya nilang binalita sa akin na makakalis na ako papunta ng Jeddah sa Saudi Arabia. Masaya ako noong una dahil magkakaroon na ako ng trabaho. Pero nalungkot din ako nang maisip kong si Michelle. Ilang taon din kasi ang kontrata ko doon kaya magiging long distance na ang relasyon namin. At yun nga noong araw na yon ay pinagtapat ko na kay Michelle ang katotohanan. And as expected ay magkahalong emosyon ang kanyang naramdaman. Huwag kang malungkot, hindi ba't napag-usapan na natin to? Ang sabi ko kay Michelle habang inaalo siya. Pagkatapos niyang malaman ang balita. Hindi ko maiwasang malungkot lalo na kapag naiisip kong magkakahiwalay tayo ng ilang taon, sagot niya sa akin. 3 taon lang naman ako mawawala, ang sabi ko. Agad naman siyang nag-react sa mga sinabi ko. 3 taon? Nilalang mo lang yon, Tony? Maraming pwede mangyari sa 3 taon. Isang araw nga lang na hindi kita makita ay para na akong mababaliw. 3 taon pa kaya? Tony, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala ka sa tabi ko. Dahil sa naging reaksyon ni Michelle ay nagkaroon tuloy ako ng agam-agam. Kung dapat ko pa bang ituloy ang pagpunta sa Jeddah o maghanap na lamang ng trabaho dito sa Pilipinas. Ang totoo niyan, ayaw kong umalis. Ayaw ko kasing mawalay sa iyo pero kailangan kong gawin to. Kailangan ko magtrabaho sa ibang bansa para sa kinabukasan natin. Pero Michelle, sandali lang naman ito. Maniwala ka sa akin kapag nandun ako sisikapin kong makaipon ng pera para kapag natapos ng kontrata ko ay magnenegosyo na lang tayo. At hindi na ako aalis. Michelle, kaunting sakripisyo lang tayo. Darating din ang panahon na magiging maayos din ang buhay natin. Paliwanag ko sa kanya. Pero pwede ka naman magtrabaho na lang ulit dito sa Pilipinas, hindi ba? Sa totoo lang, papadudot, yun na talaga ang best option ko. Ang magtrabaho na lamang dito sa Pilipinas. Kasi bigla ko naisip yung mga misfortunes ko noong may trabaho ako. Bukod sa matagal ko ring hinintay na magkaroon ng trabaho sa ibang bansa. Kaso ay hindi nga ako swerte dito, hindi ba? At saka heto na yung oportunidad na minsan lang dumating sa buhay natin. Papakawalan pa ba natin to? Malaki ang sweldo naghihintay sa akin sa Jeddah. Michelle, narito na yung opportunity na magdadala sa atin sa kaginhawahan. Kaunting pagtitiis na lang ang gagawin natin. Ano Michelle? Pakiusap, huwag ka nang malungkot. Pangungumbinsi ko pa sa aking girlfriend. Nagpatuloy lamang sa pag-iyak si Michelle kaya nag-decide na akong yakapin siya para aluin. Huwag ka nang umiyak, love. Di bale pagdating ko doon sa Jeddah, hindi ako mawawala ng komunikasyon sa iyo. Palagi akong tatawag. Ano, okay ba sa iyo yun? Mamayang kaunti ay napatango na siya sa aking sinabi. Sige Tony, sabi mo yan ha. Huwag mo akong kakalimutan. Wika pa niya sa akin habang nagpupunas ng luha sa kanyang mga mata. Papadudot, hindi ko kinaya noon na mawalay sa aking girlfriend. At dahil sa gulo na ako, ang isipan ko ay sumagi sa aking isipan na huwag na lamang ituloy ang aking pag-alis. Pero sa kabilang banda ay naisip ko rin na kailangan kong matuloy sa Saudi para na rin sa paghahanda sa magiging kinabukasan namin ng girlfriend ko. Kaso papadudot ay marami ang naglalaro noon sa isipan ko. Lalo na noong nasa airport na ako. Kaya isang desisyon noon ang aking ginawa. At ang desisyon na yon ay tiyak na magmamarka sa relasyon namin ng pinakamamahal kong girlfriend. Papadudot, habang nasa airport ako papunta ng Saudi ay sobrang sakit ng nararamdaman ko dahil magkakahiwalay kami ng matagal ng girlfriend ko. At dahil sa labis na kalungkutan ay hindi ko yon kinaya.
kaya't hindi na ako tumuloy sa ibang bansa. Nagtago na lamang ako dito sa Maynila, nakitira sa kaibigan at bagamat kinonta ko ang girlfriend ko noon, pero nagsinungaling ako. Ang sabi ko ay roaming lang ang gamit ko, Papa Dudut. Mahigit 2 buwan ang inabot ng pagkatago ko sa girlfriend ko bago ako nag-decide na sabihin na sa kanya ang katotohanan. O Tony, kumusta ka na dyan sa Jeddah? Tanong sa akin ni Michelle nang tawagan ko siya noon sa kanyang cellphone. Samantala'y huminga naman ako ng malalim bago ako umamin sa kanya. Wala ako sa Jeddah, Michelle. Ha? Anong sabi mo? Nasan ka? Concerned na tanong niya sa akin. Hindi ako umalis ng bansa. Narito lang ako sa Maynila sa bahay ng kaibigan ko. Pag-amin ko pa sa kanya. Nagsinungaling ako sa iyo. Sorry, Michelle. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Tony? Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin na hindi ka natuloy? Na nandyan ka lang? May hinanakit na sagot niya sa akin. Hindi ko nagawang sabihin sa iyo ang totoo kasi nahihiya ako sa iyo. Yon ang naging katwiran ko sa kanya. Hindi ko kakayaning mahiwalay sa iyo ng mahabang panahon kaya nag-decide akong wag na lamang umalis. Sa kabilang banda ay narinig ko naman sa kabilang linya na huminga siya ng malalim. Okay, pinapatawad na kita. Maya-maya ay sabi niya sa akin. Pwede ba tayong magkita ngayon? Total 1 oras lang naman ang biyahe mula dyan papunta rito. Michelle, miss na kita. Ang sabi ko naman sa kanya. Bakit hindi ikaw ang pumunta rito? Balik niya sa akin. Michelle, alam mo namang alam ng mga kakilala ko at kaibigan natin dyan na nasa Jeddah na ako. Ayaw kong mapahiya sa kanila. Michelle, sige na, pumayag ka na. Paliwanag ko naman sa kanya. Sige, puwapayag na ako. Hintayin mo ko. Yun na lamang ang naging desisyon ni Michelle. At ilang oras ang lumipas ay nagkita kami sa tapat ng isang hotel chain. Patawarin mo ko kung pinag-alala kita masyado. Hindi na mauulit pa yun, Michelle. Pinapangako ko sa iyo na hindi na kita iiwanan pa. Yun ang sabi ko noon sa kanya pagkakita ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nag-check-in kami sa hotel. Ano nang plano mo ngayon? Babalik ka pa ba sa lugar natin? Tanong ni Michelle sa akin pagpasok namin sa aming kwarto. Hindi muna. Sigurado magtatanong sila sa akin kapag bumalik ako ng maaga. Ayaw kong mapahiya sa kanila. Sagot ko naman. Paano ngayon yan? Wala kang trabaho? Concern niyang tanong sa akin. Naghahanap ako ngayon ng trabaho dito sa Maynila. Medyo nahihirapan ako pero buo ang tiwala ko na makakahanap din ako ng trabahong nababagay sa akin. Sa pagkakataong ito hindi ako susuko. Kailangan kong kumayod para na rin sa kinabukasan natin. Paliwanag ko naman sa kanya. Agad naman siyang naniwala sa akin, Papa Dudut. Paano tayo magkakasama niyan kung wala kang balak na bumalik sa lugar natin? Muli akong napatingin kay Michelle. Ikaw, ayaw mo bang sumama sa akin dito sa Maynila? Tanong ko naman sa kanya. Hindi pwede, Tony. Alam mo namang naroon ang trabaho ko. Katwiran niya sa akin. Pero malapit ka ng maendo, hindi ba? Tanong ko. Nagbuntong hininga naman ang girlfriend ko. Sige, kapag nag-endo na ako, sasama na ako sa iyo dito sa Maynila. Tony, sa totoo lang gusto kitang makasama ngayon kaso may maiiwanan lang akong trabaho. Hindi kita pinipilit na sumama sa akin kaagad. Sige, tapusin mo muna yung kontrata mo sa factory na pinagtatrabahuhan mo. Basta Michelle, hihintayin kita rito. Sa ngayon magtiis muna tayo na hindi magkita araw-araw. Pero sandali lang to. Paninigurado ko naman sa kanya. Sana, Tony, ay swertihin ka sa pagkakataong ito. Ako na siguro ang pinakamasayang babae at girlfriend kapag nakita kitang nagtatagumpay. Wika niya sa akin pagkatapos noon ay nilambing niya ako at hinalikan at hindi nagtagal ay nagsiping kaming dalawa dahil sa labis naming pangungulila sa isa't isa. Nagaanib ang sandaling yon, Papa Dudut. Damang-dama ko ang init ng katawan naming dalawa. Nagpatuloy ang buhay namin ng girlfriend ko pagkatapos ng pag-aming yon. Apply pa rin ako ng apply ng trabaho dito sa Maynila pero sa kasamaang palad ay wala pa ding nangyayari. Kaya ang kinalabasan ay utang dito, utang doon ang nangyari.
Tuwing kinsenas lang kami nagkikita ng girlfriend ko at oo, sa una ay mahirap pero nasanay na rin kami. Pero papadudot noong na end of contract na ang girlfriend ko ay nagsama na ulit kami sa boarding house ko dito sa Maynila. Pero ang akala kong masayang pagsasama ay napalitan ng mga problema. Samantala noong panahong yun ay natanggap na ako sa trabaho ngunit kasabay noon ay ang planong pagbalik sa probinsya ni Michelle. For final interview ka na? Ano yun? Sigurado ka na ba na ma-hire ka doon? Tanong niya sa akin na may kaunti pang pag-aalinlangan. Oo naman. Sabi kasi sa akin ni Sir Anton ay bibihira lang ang bumabagsak sa final interview. Kaya malaki talaga ang tsansa na ma-hire ako. Sagot ko sa kanya. Pagkatapos ay naalala ko yung nakatakda niyang pag-uwi sa probinsya. Michelle, aalis ka pa ba? Kung magkakaroon na kasi ako ng trabaho hindi mo na kailangan pang umalis. Ang sabi ko pa sa kanya. Kailangan kong umalis, Tony. Naghihintay na sa akin ang mga kamag-anak at kapamilya ko. Sina mama at papa, nagwo-worry na sa akin. Matagal na rin kasi akong hindi dumadalaw sa kanila. At saka nahihirapan ako sa buhay dito sa Maynila. Tingnan mo, wala pa rin akong trabaho hanggang ngayon. Ayaw kong maging pabigat sa iyo, Tony. Yun naman ang naging sagot niya sa akin. Hindi ka naman naging pabigat sa akin Michelle. Huwag ka nang umalis, mamimiss kita. Pagpipigil ko sa kanya. Buo na ang desisyon ko, Tony. Pero huwag kang mag-alala. Dadalawin pa rin naman kita dito. Saka tuloy pa rin naman yung komunikasyon natin sa cellphone. Ang sabi naman niya sa akin. Sige, pupuntahan na lang kita palagi sa probinsya. Ngunit agad na tumutol noon si Michelle sa sinabi ko. Hindi, Tony, ako na lang ang dadalaw sa iyo dito. Baka kasi makaistorbo pa yung paglawas-luwas mo sa trabaho mo. Paliwanag pa niya sa akin. Baka naman makalimutan mo na ako pagbalik mo sa probinsya. Yon ang pangamba ko noon sa kanya. Ano ka ba naman, Tony? Ikaw? Kakalimutan ko? Nung iniwan mo ako dati sa probinsya, nakalimutan ba kita? Hindi, Tony. Kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang kaisa-isang lalaking mahal na mahal ko. Yun ang naging assurance ni Michelle sa akin kaya napapayag na rin niya ako kinalaunan. Papadudot masakit man sa akin pero kailangan kong hayaan ang girlfriend ko na bumalik sa probinsya para makasama ang kanyang pamilya. Gustuhin ko man noon na samahan siya palagi pero palagi siyang tumatanggi. At sa maniwala kayo o hindi ay sa ilang taong relasyon namin ang girlfriend ko ay hindi niya ako kailanman pinakilala sa mga magulang niya. Wala rin akong alam sa naging buhay niya noon. Sa kabilang banda ay pagkaalis ng girlfriend ko ay hindi na ako mapalagay. Hindi ako noon makatulog sa kakaisip sa kanya kaya naisipan ko tuloy na sundan siya sa probinsya. Ngunit nagimbal ako sa akin na diskubre pagpunta ko sa probinsya niya. Nagulat ako nang hindi pala niya sinabi sa mga magulang niya ang tungkol sa akin. Para bang ayaw niya akong ipakilala sa kanila bilang boyfriend niya. Kinakahiya mo ba ako bilang boyfriend mo? Kumpronta ko kay Michelle nang malingat noon ang kanyang mga magulang. Hindi naman sa kinakahiya kita. Basta sumunod ka na lang sa akin, okay? May dahilan ako kung bakit kaibigan lang ang pakilala ko sa iyo. Parang tinatamad siyang magpaliwanag sa akin noon. Pero bakit nga? Anong rason? Insist ko sa kanya hanggang merong mag-sink in sa utak ko. Michelle, may sinesekreto ka ba? Tama na, Tony, okay? Pagsasaway niya sa akin sa halip na ipaliwanag ang lahat sa akin. Ang buong akala ko ay alam na ng mga magulang mo ang tungkol sa akin. Sa relasyon nating dalawa. Bakit nagsinungaling ka sa akin? Question ko sa aking girlfriend. Saka na lang ako magpapaliwanag, diin ni Michelle sa akin. Na siya ko namang tinutulan. Hindi. Ngayon ka magpaliwanag. Ano ba, Tony? Huwag mo akong pilitin. Saka mo na lang malalaman sa tamang panahon. Yun ang naging reaksyon niya sa akin. Ayaw ko sa lahat na pinagtataguan ako ng sikreto. Sa puntong yon ay nagalit na ako sa kanya. Pero hindi ko pa rin nakuha ang sagot sa kanya noong araw na yon. Samantala lumipas pa ang ilang araw ay marami na akong nadiskubre sa girlfriend ko. Karamihan sa kanila ay nagpagimbal talaga sa akin.
Isa na doon ay ang pagkakaroon pala ng asawa ng girlfriend ko bago pa niya ako nakilala. May anak na rin pala siya. Pero sa kabila ng mga natuklasan ko ay mahal ko pa rin ang girlfriend ko. Handa rin akong masaktan araw-araw basta wag lamang kaming magkahiwalay na dalawa. Papa Dudut, alam kong may mali pero handa akong magsakripisyo para sa girlfriend ko. Masaya man siya, kapiling ang mga kamag-anak at mga anak niya ay pipilitin kong maging masaya para sa kanya at handa akong maiwan basta babalik siya at magkakasama ulit kami kahit na kaunting panahon na lang. Mahal na mahal ko ang girlfriend ko at tanggap ko kung anuman ang katotohanang bumabalod sa pagkatao niya. Sa ngayon ay lihim pa rin ang relasyon namin ng girlfriend ko. Ang pagkakaalam ng partido niya maging ang asawa at mga anak niya ay magkaibigan lang kami ng girlfriend ko. Pero hirap man kami sa sitwasyon namin ay hindi pa rin kami susuko na iparamdam na mahal namin ang isa't isa. Kahit na dumami pa ang komplikasyon ng aming relasyon. Papa Dudut, sana po ay makatanggap ako ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng pagte-text sa akin kung sakaling mapili po ninyong i-area ang aking sulat. Ang dami ko pa pong gustong ikwento sa programa ninyo pero sadyang kulang po ang 2 oras para sa paglalahad ng aking kwento. Sana Papa Dudut ay mabigyan ninyo ako ng advice sa kinakaharap kong sitwasyon. Muli ay maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon ay babasahin ko po ang inyong mga komento sa comment section. Maraming salamat po Papa Dudut. Nga pala, nakasubscribe na rin po ako sa Papa Dudut Vlogs. Lubos na gumagalang, Tony. Pangit sa isang relasyon na maraming tinatagong sekreto ang iyong kapartner. Hindi rin maganda para sa inyong dalawa ang magpatuloy sa pagmamahalan dahil bukod sa lumalabas kang kabit ni Michelle, ay nakakasira ka ng pamilya. Isipin mo na ano na lamang ang magiging reaksyon ng asawa ni Michelle sakaling malaman niya ang katotohanan. Siguradong hindi ka niya patatahimikin. Papasok ka sa isang malaking gulo na pwedeng mauwi sa mas malalang sitwasyon tulad ng demandahan o di kaya ay patayan. Bukod doon ay hindi ka rin ba naaawa sa mga anak ni Michelle oras na malaman din nila ang katotohanan. Umaasa silang lahat na buo ang pamilya nila. Paano na lamang kapag nalaman nilang nagkahiwalay ang kanilang mga magulang dahil sa kagagawan mo? Siguradong makakaapekto yon sa mga bata at ikaw ang sisisihin nila sa bandang huli. Makakaya ba yon ng konsensya mo? Nasa sa iyo ang desisyon, Tony. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, tigilan mo muna si Michelle at ayusin muna niya ang gusot sa kanyang pamilya. Kung gusto niyang makipaghiwalay na sa kanyang asawa, makipaghiwalay na siya kaagad. Huwag kang makipagrelasyon sa kanya kung hindi magiging formal ang separation nila. Dahil Tony, once na magkabukingan na ay wala ng balikan. Kung gusto mong maging magulo ang buhay mo, ituloy ninyo ni Michelle ang inyong sikretong relasyon. Pero ito lamang ang tatandaan ninyo. Walang lihim ang hindi mabubunyag. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.